92.3 FM Radio Manila. Ang totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo. Live. Dear FM Radio Manila. Hello mga ka-vibes. Itago niyo na lang ako sa pangalang Liza mula sa Cavite. Ganda na po. 6 na taon kaming kasal ng asawa kong si Mark. Sa mata ng iba, masaya kami. Pero hindi pala lahat ng ngiti ay totoo. Sa likod ng bawat yakap niya, may sikreto siyang tinatago. Hindi ko alam na may ibang babae na siyang kinahuhumalingan. At ang mas masakit, ginamit pa niya ang kabit niya para saktan ako sa paraang hindi ko kailanman inakalang mangyayari. Anong oras na? Ba't parang wala pa si Mark? Teka nga. Matawagan na nga muna. Baka nag-overtime na naman yun sa trabaho. Ba't parang hindi niya sinasagot yung tawag ko? Ayun. Hello? Hello? Ano? Bakit? Honey, ba't ganyan naman yung boses mo? Parang may nakaano sa lalamunan mo. Telepono to eh. Talaga na gano'n. Mahirap talaga eh. Signal eh. Teka lang asan ka na ba? Anong oras na? 10:00 na ng gabi. Dito pa ako sa opisina eh. Alam mo naman na dami-daming ginagawa dito eh. Nandyan ka sa opisina? Oo. Parang wala naman akong naririnig na maingay dyan. Gabi na eh. Nag-uwian eh. Nag-uuti kasi ako. Gawa ng marami kasi pinapatapos si boss eh. Marami ako na. May deadline kami. Pasensya na mahal eh. Sige. Sige na. Teka, anong oras ka uuwi? Mauna ka na siguro kumain. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa nga. Hinihintay nga kita eh. Kumain ka na muna. Huwag mo na akong hintayin kasi alam mo naman. Baka hating gabi na ako makauwi. Marami akong dapat tapusin eh. Maraming deliverable. Maraming deadline kasi, B. Sige. Ang dami mo naman tawag sa akin. Mahal, B. Ano ba? Hindi ka magandang gago. Sige na. Mamaya na lang ulit. Tatawag na lang ako sa'yo, ha? Mag-iingat ka. I love you. Sige na. Ba yan? Hirap naman mapangkap. Diyos ko, Ginoo po. Ay, nako. Ay, paano kaya to? Baka mabuko akong misis ko. Ay, nako. Alam ko na. Tatawagan ko si Trina. Teka lang. Hello? Wala pa pala. Sumagot nito. Hello? Hello? Babe, kamusta na? Ikaw pala, babe. Hindi ko kagad sasagot kasi akala ko kusina. Tsaka diba ang bilin mo sa akin, wag ko basta pa sa sagot ng mga tawag. Kasi baka asawa mo na ang tumagtawag sa akin. Oo. Kamusta ka na? Kailan tayo lalabas ulit? Ikaw talaga, parang kalalabas lang natin kagabi. Tapos lalabas naman tayo ngayon. Hindi ka ba napapagod? Hindi ba napupudpud yung mga daliri mo? Daliri? Hindi, daliri mo kakadahil sa pagtawag sa akin. Kasi namimiss na kita eh. Ano ba dapat natin gawin ngayon? Alam mo naman, kapag
ako, kilala mo ko. Kapag nakakamiss ako, alam mo na ang gagawin ko. Sige, kung yan ang gusto mo, magkita tayo ngayon at ako nang tayo sa'yo. Okay ba yun? Sige. Ano babe? Mamaya? Ano oras? Right away? Boss! Boss! May tao dyan? Saglit lang. Saglit lang. Boss! Saglit lang. Saglit. Boss! Oh, ano? Yung misis mo pala nasa labas. Ano? Nasa labas? Oo! Hindi ko alam, papasukin ko ba? Ano ba? Si ano yan, di ba? Si Liza. Hindi Misis na- mo yun, di ba? Hindi na. Ako nalalabas. Sige, salamat Tommy, Sige, thank you, boss sige. Sige, thank you. Sino yung katawagan mo, boss? Wala kang pakialam. Sige, boss. Nakikialaman mo. Tao lang kita dito. Sige, boss. Sige na. Salamat. Thank you. Lumabas ka na. Pinto! Oy, daan! Ay, ngani. Hello, babe. Hello, babe. Parang narinig ko naman dyan tayo asawa mo si Lisa. Hindi. Ako bahala. Pauuwiin ko na. Sasabihin ko na marami Boss! pa. Ano? Ang tagal mo daw! Ha? Ang tagal mo! Ako nang bahala dyan. Sige na. Umalis ka na, Tomby. Umuwi ka Sino na. kaya kausap mo? Wala kang pakialam! Sinabi ko may kausap ka. Hoy! Pakialamero tong siboli na to. Sige na, umalis ka na. Okay na. Sige, boss, sige. Sige na. Bye. Yung pinto! Sabing pinto eh. Hello, babe. Sige na, babe. Sabihan mo naman ako kung pupunta na ako. May tumatawag yata sa'yo. Teka lang, sino ba yan? Ako to. Mahal. Bakit? Naparito ka. Hindi mo ko hinintay sa labas. Narinig ko kasi pinapapasok na ako ni... Sino ba yun? Si Tomby. Si Tomby. Oh. Pinapapasok niya na ako kasi daw may kausap ka daw. Hindi. Yung yung supervisor ko doon sa field namin. Kasi Ba't parang narinig ko? Mga ganon. hindi, babae kasi to. Alam mo naman, medyo, alam mo na, iba-iba na hawak ng tao ngayon. May babae, may lalaki. Tsaka kinakailangan ko talaga silang kausapin kasi mahirap na baka mapagalitan kami ng big boss namin eh. Okay, sige. Teka. Wait lang. Na-end mo na ba yung call? Parang... Wala na. Ayan wala na. Na-end ka na. Sayang. Sige na, tatawagan ko na ng mamaya. Okay. By the way, nandito pala ako kasi sabi mo, di ba, mag-overtime ka. Tignan mo. Ano yan? Dinala ko yung favorite ulam mo. Wow. Sarap yan. Sarsyadong bangus. Salamat, mahal. Ayan na. Sarap niya na. Tapos meron pang milk. Ayan. Wow. Siyempre, para mas matibay ang mga buto-buto mo. At mahina yan, di ba? Kasi, alam mo na, pag mahina yung buto mo. Grabe ka naman, mahal. Ikaw talaga, Baka iba iniisip mo, Ano ka ba? Ikaw, yung iba yung iniisip eh. Kakainin mo na ba dito yan habang nandito ako? Kasi, busog ano? pa kasi ako, mahal. Kakakain ko lang gawa ng yung mga tao ko nagdala ng pagkain. Alam nila kasi nandito pa ako. Pero, sige, iwan mo na lang yan dyan. Baka gusto mong mauna na. Baka magagabihin ako dito, mahal eh. Pwede ako maghintay sa coffee shop dyan sa labas. Kaya kitang intayin. Sure ka ba? Wala namang problema kasi wala naman akong pasok bukas eh. Tsaka namimiss na kasi kita eh. Lagi ka nag-overtime. Kaya ito, nag-adjust na ako para sa'yo. Ganun ba? Sige. Mahal, may pwede ba akong ipakiusap sa'yo? Ano ba yon? Siguro next time kapag pupunta ka dito sa office, magsabi ka muna para hindi ako na bibigla. Asan yung surprise doon kung sasabihin ko agad sa'yo? Hindi kasi, alam mo yun, medyo naabala kasi yung mga dapat kong tapusin deliverables eh. Hindi naman sa perwisyo ka. Mahal kita, alam mo yan, asawa kita kaso na nga lang, kailangan kasing may mga unahin akong bagay eh. Okay. Okay ba yun? Sige, pasensya na. Kailangan mong mag-overwork para lang sa dream natin, na magandang bahay. Oo naman, mahal. Maraming sasakyan. Para magkaroon ng negosyo. Pasensya na hindi ako ganun kayaman. Mahal, huwag mong isipin yun. Akong bahala sa'yo. Basta ako, magtatrabaho ako, magpapakapudpud ako sa hanap buhay dahil gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ayos ba yun? Dyan, may kiss ka. Salamat, mahal. Sige na. Baka pwede ka, mauna ka na. Dito lang ako. Sige. Ikaw bahala. Ikaw ako sa'yo. Umuwi ka na. Matagal ba yan? Matagal pa to, mahal eh. Dito ka matutulog? Hindi, uwi rin ako. Siguro mga 1 oras pa. Uwi na ako. Isang oras? Oo. Sige.
Hintayin na lang kita sa bahay. Sige, sa bahay sige, na lang. sa bahay Tama na yan, sa lang. bahay na lang. Oo. Sige na, mahal. Ingat ka. Sige, Mahal, bye-bye. ingat ka. Ingat. Buti naman umuwi na. Mapupuntahan ko na si Trina ngayon. Ay, nako. Pogi problems. Hirap talaga. Ay, nako. Isang gabi, pakiramdam ko ay may kakaiba. Hindi umuwi si Mark. Tinawagan ko siya ng maraming beses, pero hindi niya sinasagot. Kinabukasan, pag-uwi ko sa bahay, laking gulat ko nang bumungad sa akin si Trina. Nasa loob na ng bahay namin. Doon, sinabi ni Mark na gusto niya nang makipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang pagtataksil niya o ang pagtrato nilang parang wala akong halaga. Oh, ano? Diba? Sabi ko sa'yo, kakain ka lang ng naayos dito. Ako bahala sa'yo. Makakauwi na din sa wakas. Ay naku, baka naman bigla naman tumigil asawa mo dito. Trina? Mark? Bakit kayong dalawa lang nandito sa loob ng bahay? Anong meron? Baka meron kayong business na pag-uusapan. Teka, si Trina yung anak ng boss mo, di ba? Mahal. Bakit parang nauutal ka at parang pinagpapawisan ka? Hindi, wala. Trina, bakit ka nandito sa pamamahay namin? Hindi, kasi, Lisa, inibitahan ako ni Babe. Babe? Ni Babe! Mark! Babe? Babe na ba ang tawag sa'yo ni Trina? Mark? Ano ba yung totoo? Naguguluhan ako sa inyong dalawa. Ba't parang nabubulunan kayo? Parang pinagtatakpan niyo yung isa't isa? Ano bang meron? Babe, anong gagawin natin? Teka lang. Lisa, pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Di ka usapin mo ako ng masinsinan. Anong meron sa inyong dalawa? Saglit lang. May sasabihin sana ako May sa'yo. namamagitan ba sa inyong dalawa? Oo, hindi lang ang sasagot nyo. Babe, alam niya na. Oo. Meron. Wow! Proud ka pa, ha? Meron talaga. Kaya pala laging gabi ka umuwi. At nung isang gabi, hindi ka na nga umuwi. Sige, ganito Lisa. Tatapatin kita. Ayoko na sa'yo. Gusto ko na makipaghiwalay. Ha? Dahil... Baka pastime mo lang yan si Trina. Trina, sorry pero pwede bang umalis ka dito dahil hindi ka naman kasama sa relasyon namin? Saglit nga lang, Lisa. Pwede bang magsalita ako at hayaan mo ako magpaliwanag since na sinabi naman na sa'yo ni Mark ang totoo na meron nga kaming relasyon. Mahal namin ang isa't isa. Mahal? Talaga? Pero sa akin pa rin siya umuwi gabi-gabi. Ako ang kasama niya sa hirap at sa ginhawa. Oo! Sa'yo siya umuwi. Sayong-sayo si Mark. Pero ang puso niya ay sa akin. Physically sa'yo. Isa pa masakit na. Makinig ka muna maigi. Sa'yo ang katawan ni Mark. Pero sa akin ang puso niya. Di ba, Mark? Oo. Katawan? Ano to? Parang nagbebenta ka lang ng ulam? Trina, naririnig mo ba yung sarili mo? Akala ko naman matino kang babae. Matino ako kaya nga mahal na mahal ko si Mark! Aray! Pwede ba huwag ka sampal na sampal masakit?
Wala akong pakialam. May karapatan ako sampal-sampalin ka dahil ikaw ang kabit ni Mark! Saglit na! Tama na yung Lisa! Hindi ka ba nakikinig maigi? Ayoko na sa'yo! Walang yaka! Walang yaka! Walang yaka! Tumigil ka nga! Walang yaka! Tumigil ka sa drama mo! Walang kwenta! Ikaw ang walang kwenta. Tandaan mo, lahat ng lalaki, kahit sino makarelasyon, mawawalan ng gana sa'yo dahil paulit-ulit yung routine mo! Napakawala mong kwenta. Hindi na kita mahal, Lisa. Huwag mo nang ipilit. Mas mahal ko na si Lisa ngayon. At si Lisa! Ako yung... Si Trina! At si Trina ang nagbibigay sa akin ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap na hindi mo kayang ibigay! 6 na taon. Magpipitong taon mo na akong karelasyon. Ngayon mo ba sasabihin sa akin yung mga salitang yan? Tao ka ba? Kasi para kang hayop! Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, saan ako nagkamali. Lahat naman binigay ko. Lahat naman ng pangunawa binigay ko sa'yo. Tama ka. Lahat binigay mo. Lahat ng pangunawa, pagmamahal, pero hindi naging sapat! Hindi naging sapat yun! Tama na! Ano ba? Ha? Tigilan mo na! Huwag na natin ipilit yung relasyon na to! Wala tayong pupuntahan! Naintindihan mo ba, Lisa? Akala mo may mapupuntahan yung makikipagrelasyon mo kay Trina? Akala mo ba hindi ko alam? Kaya lang naman siya ang pinili mo. Ikaw na babae ka! Makinig ka, Trina! Pinipili ka lang niya ngayon dahil may pera ka! Pero kung wala kang pera, hindi ka niya pipiliin! Mark, totoo ba yung sinasabi ni Lisa? Hindi yan totoo, Mal. Siyempre magsisinungaling yan sa'yo, Trina. Hindi na totoo yun, huwag kang mapilit. Tumigil ka na! Walang- Sampal ka ng sampal! Wala akong pakialam. May karapatan ako dahil ako ang asawa mo! May karapatan din ako makipag-walay sa'yo, lalo wala na tayong pupuntahan! Wala na kwenta itong relasyon na to dahil hindi ko na nakikita ang sarili ko sa'yo! Kaya tigilan na natin to. Lisa, tanggapin mo ng katotohanan na hindi na kita mahal. Hindi ko na nakikita ang sarili ko sa'yo. Yung puso ko wala na sa'yo. Ayaw ko na! Matagal na! Matagal na! Pinipilit ko na ang sarili ko sa'yo, Lisa. Tama na! Hindi na ikaw nagbibigay ng inspirasyon sa akin! Hindi na ikaw ang nakikitaan ko ng abang buhay na makakasama ko, Lisa! Tama na! Tama na! Tama na! Ayoko na! Palayain mo na ako dahil matagal na kitang pinalaya, Lisa. Tama na! Tama na! Hindi na kita mahal. Tingnan mo! Tama ba itong ginagawa natin? Na hindi mo nga ako mabigyan ng anak! Na! Ako pa ngayon ang may kasalanan. Sino ba ang laging wala? Sino ba ang laging busy? Ako ang palaging nagbibigay ng oras. Alam mo, siguro sumobra nga ako. Sumobra yung oras, yung effort na ibinigay ko sa'yo, na halos buong pagkatao ko. Pinagkatiwala ko sa'yo, pero anong ginawa mo? Pumunta ka pa rin sa iba. Oo. Ginagawa kong abala sarili ko. Dahil wala akong napapala sa'yo. Uuwi ako ng bahay, aalis ako ng bahay. Araw-araw parehong ginagawa natin. Araw-araw pare-pare sa senaryo. Walang iba! Walang iba! Araw-araw. Ako lahat. Kailan ako nagreklamo sa'yo, Mark? Kailan ko sinabing ayoko na? Kailan ko sinabing pagod na ako kakaintay sa'yo? Kailan ko sinabi na hindi kita mahal? Dahil araw-araw, pinipili ko mahalin ka kahit ang hirap. Oo. Wala ka nga sinasabi, wala ako naririnig, pero nararamdaman ko! Tama na, Lisa! Tama na itong drama na to! Hindi na kita mahal! Magipag-iwalay ka na sa akin! Ayaw ko na sa'yo! Tama na! Tama na! Pues, tandaan mo to, Mark. Maaari ngayon, masaya ka.
sa piling ni Trina. Pero kailanman, hindi nun mapapalitan yung pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Kailanman, hindi ako mapapalitan ng kung sino man. Tandaan mo to. Tandaan mo! Na ako lang ang babae. Minahal ka ng sobra at tinanggap ka ng sobra. Kaya, sige, magsama kayong dalawa. At huwag na huwag ka nang babalik sa akin, Mark. Babe, Ano yung babe? mahiwalay na kayo? Totally? Oo. Babe, may gusto ko sabihin. Ano yun? Ang hapdi na sa bal. Salo ka kasi ng salo eh. Wala akong nagawa kundi ang umiyak. Hindi ko man alam ang buong katotohanan noon, pero ramdam ko ang bigat ng panlilinlang. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ako sa probinsya. Sa kabila ng sakit, natutunan kong bumangon. Hindi pa rin nila alam ang buong pinsalang iniwan nila sa buhay ko. Pero ngayon, pinipili kong mabuhay. Pinipili kong gumaling. Ano na, Lisa? Para ilang araw ka na dito, ganyan ka pa din. Hindi ko alam eh. Alam mo, tanggap ko naman na wala na kami ni Mark. Tanggap ko na mas pinili niya yung mayaman kaysa sa akin. Ay, naku. Ganun talaga ang buhay, Lisa. Kasi may mga bagay talaga na dumadating sa buhay na... He! Ang ingay na manok! Katayin kita dyan. May mga bagay talaga na dumadating sa buhay natin na... Alam mo yun, akala natin permanente na. Akala natin yun na yun. Kahit nga yung asawa... Pero minsan talaga ang tadhana mapagbiro, di ba? Hindi pa pala yun ang finale ng buhay natin. Masakit pala, no? Ay, naku. Kapag nagmahal ka ng sobra, tapos Ay. kapag niloko ka sa huli, parang hindi mo alam paano ka magsisimula ulit, no? Oo naman, naintindihan ka, Talisa. Kasi alam mo, makwento ko lang, no? He! Pwede ba pag-alis yung manok dito? Nairita ako. Ay, bakit ang pinagbago? Mainitin pa rin ulo mo, no? Ay, naku, talaga init ang ulo ko kasi diba naman, alam mo ba, Lisa, ito na nga ang chika. Yung huling boyfriend ko na sinuportahan ko all the way, aba, niloko lang din ako gaya mo. Grabe yun, ibinigay ko sa kanya lahat kapag... He! Kapag binibigyan ako ng... Kapag nangihingi sa akin ng sapatos, binibigyan... Ngani talaga po! Mga manok! Ah, siguro kaya kanya hiniwala yan kasi mainit ang ulo mo lagi. Hindi naman ako ganito dati, Lisa. Kilala mo naman ako. Mapagtimpi ako, mapagmahal. Nanggigigil na ako sa... Morning. Alam mo talaga nainis na ako kasi... Talaga, Good morning. Niloko niya ako. Hindi ko talaga sinasadya na... Alam mo, ibigay ko naman sa kanya lahat. Pero anyway, hindi naman akong bida dito, Lisa, no? Sige, magchika ka pa. Ano ba nangyari? Hindi ko alam. Parang akala ko kasi pag mag-asawa na kayo, hindi na kayo maglolokohan sa isa't isa. Ay. Na okay lang kahit mapagod ka. Mhm. Parang normal na. Pero masakit pala, no? Ay, naku. Kahit naibigay mo yung buong tiwala mo, 100%. Kung taong yun, Ay. sisirain lang pala. Parang 110% naman yung sakit, di ba? Alam mo, ganito ang gawin mo. Total, bumalik ka na dito sa probinsya. Presko ang hangin. Wala masyadong stress.
Abay, hanapin mo muna yung sarili mo bago ka, bago ka pumasok ulit sa isang relasyon na hindi mo naman din, alam mo yun, napipilitan ka lang dahil baka hindi ka pa... Ay, nanay mo. Ay, Lisa, yung ina mo. Mano po, mano. Kawakin ka ng Diyos. Manay Dolor. Iwan ko na po kayo, Manay Dolor, ha? Tsaka po si Lisa, ako po'y magagapas pa ng mga palay. Sige. Ano ba? Lisa, gaganto ka na lang ba? Ano sa ako? Sige. Grabe yung ano dito, bukid nyo, may pinto. Ganun talaga dito. Sosyal. Talaga yung kaibigan mong yun, hindi na nagbago, no? Taas-taas ng ulo. Ay, hindi pala mataas ang ulo. Mainit ang ulo. Palagi. Ano? Hayaan nyo na siya buti nga, nandyan siya Kasi kahit papaano gumagaan yung pakiramdam ko. Teka, bakit niyo po ba ako natawag? Yung tatay nyo, ay tatay mo pala. Ayun, mayroong bagong pinagkakadiskitahan. Baka gusto mo daw siyang samahan. At para naman makapag-unwind ka. Ayan na. Speaking of your amahin. Ay, ngaya. Pakiusapin mo ay ang anak mo, hane. Ikaw talaga, Dolor hayaan mo na yung anak mo. Ganun talaga malaki naman na yan. Kayang-kaya yan, di ba, Lisa? Kaya mo yan. Tignan mo ako. Tigiring. Ano ba naman kayo, Pama? Paano nyo natiis yung isa't isa? Nagloko rin ba si Papa dati, ma? Ay, nako, kung alam mo lang! Madaming babae ang ama mo! Hoy, bunga nga ako. Madaming naging babae! Pero, binili pa rin namin ang isa't isa. Hindi ba, hane? Tama yun. At nagbago naman yung ama mo. Tama. Kaya nga lang, iba ang case mo sa case namin. Case na lang kita. Teka, hindi yun Ang sa akin lang, iba ang sa iyo, Liza. Ang buhay mo, ikaw ang pumipili niyan. Tama. Kami, pinili naming magsama, hindi lang dahil sa iyo, ano? Tama. Dahil, hindi pa rin ako maiwan ng ama mo. Dahil ako lang daw ang pinakamamahal niyang babae. Tama. At ako lang ang kaya magbigay ng pagmamahal niya. Tama. At ako lang ang palaging nagsisilbi at nagtitiis sa ugali niya. Correct. Di ba? Tama yun. Ako lang yan! Tama. Ayan, dapat ng ganyan. Di ba? Alam Wala mo, na nasabi ang alam ama mo, mo. Pwede bang magsalita? Amigo. Alam mo, Lisa, kahit na naging babaero ko dati, nagbago ako. Babaero kayo dati? Oo. Ano po ba yung ilan ba babae? Alam mo, ganito nga yung team song ko dati. Ayos ba yan? Wow, may radyo pala dito. Oo. Nandun pa ako dati sa Atlanta. So babaero po kayo talagang nasa Atlanta kayo? Oo. Aminado. Aminado po kayo. Mahilig po ba kayo sa maputing babae? Uy, bukas! Tama na yun! Sinimulan mo! Sinimulan niya! Maputi. Ano? Maputi po ba? Mga kaboy! Ano ba to? Hindi, kung nakaraan naman na po. Di ba man, di ka naman magagalit. Hindi naman ako magagalit. Sige, ikwento mo! More views. More listeners. Siguro, nakuha ko magbago dahil alam ko, nasakta yung nanay mo Diba? Tsaka, ayoko nakikita lumiiyak yung nanay mo. At, isa rin sa nagpatalaog sa akin noon nung nagkaparontahan kami tatlo. Ang tanda ko yun. Walang nasabi ang babaeng yan! Kundi, Pero pa, ito lang may gusto kasi akong itanong. Ano? Bakit po ba yung mga lalaki, or hindi naman lahat ng lalaki, karamihan po sa lalaki nagloloko? Alam mo, sa palagay ko hindi naman ako yung representative ng mga kalalakihan. ano? Teka lang, patapusin mo na ako, mag-amok ako dito. Ngani ka. Wag na. Sige, baka mag-amok. Tawagin pa yung nasa Atlanta. Kaya yun, siguro kaya nakukuha magloko ng mga lalaki dahil may mga pagkukulang din yung mga partner nila. Baka ganun.
Nagkulang ba ako sa'yo, Akale? Hindi! Saglit lang, patapusin mo Eh, na kasi ako. naman yung wordings mo mapanakil. Patapusin mo na sige. ako. Huwag mo ako subukan, ha? Sige, matapos ka na. Huwag mo ako subukan. Aga! Ngayon yun, baka may pagkukulang ang mga babae. Pero, hindi yun dahilan para lokohin mo ang partner mo. Dahil kung talagang sadyang mahal mo, hindi ka gagawa ng kahit anong bagay na lalo pang magpapasira ng relasyon nyo. Ganun yun. Tsaka kung talagang mahal mo, ni siya isip mo, hindi mo isipin yun at hindi mo rin gagawin. Kung gaganti ka, abay mas maigi pang makipaghiwalay ka na lang. Gusto mo bang makipag-iwalay sa akin, Hane? Ha? Ako? Kung gusto ko, noon pa eh. Sabagay, wala ka na no choice dahil wala namang pipili sa'yo. Loko-loko ka. Pero alam mo, Lisa, mas maganda siguro na hanapin mo muna ang sarili mo. Baka nga po. Sakit pala nun, no, pa? Masakit pala yun, ma, no? Yung binigyan mo yung tiwala mo sa kanya. Pero ang kapalit nun, iiwan ka pa rin niya at mas pipiliin niya yung ibang tao. Siguro hindi na kami magkakabalikan talaga pa kahit na mahal namin yung isa't isa at minahal namin. Kasi pinagdikdikan niya na talaga na hindi niya na ako mahal eh. Ang hirap naman pilitin yung sarili niya, sarili ko, na mag-umpisa uli. Parang magiging cycle na lang siya ulit, no? Hirap magmahal, bakit ganito? Pero di bale, ang mahalaga naman, nandyan kayo. Basta, ma, pa, pagka nafe-feel nyo na nag-iiba ako, sabihan nyo lang ako. Para maging okay na ako. Pagka sinabi ko one time na gusto ko siyang balikan, pwede bang sampalin nyo ako? Ako na mauna sa'yo. At ang sasampahin ko yung katotohanan na dapat magtira ka muna ng pagmamahal sa sarili mo, anak. Ang pinaka-importante rito ay ikaw. At lahat ng bagay, may sinasalubong tayo at sabihin natin, kamusta ka? Hello? Pero darating sa point na hindi ba natin gusto, masakit. Pero ito ang simula para matagpuan natin ang tunay na pagmamahal at pagmamahal para sa atin kahit sabihin natin na paalam na. Ganun talaga ang buhay. Masakit. Pero, go with the flow. Mahalin mo ang sarili mo. Paalam na, Mark. La Grabe naman yon! Ka-vibes inyong natukayan at narinig ang kwento ni Lisa sa Ang Drama Mo Live! Grabe naman. Ang sakit! Ang sakit, no? Sobrang sakit. Alam mo yung yung na-feel ko yung doon sa moment na yon bilang isang Lisa. Na-feel ko yung sakit. As in. Siya, may mga sakit kasi na, bawa pag nasaktan ka, may iiyak na lang talaga, nakitang-kita yung luha. Pero yung dito yung sakit, parang nasa loob. Na parang hindi mo kayang ilabas Yun sa lang. sobrang bigat. Mas mahirap yun, ha? Umabot ba sa point na ganun ka? Halimbawa, Ba't ako? hindi, ako aminado ako. Umabot ako sa point na sa sobrang sakit, parang namanhid. Na parang hindi na ako nakaiyak. Seryoso. Ikaw ba? Naranasan mo na ba, Kiko Kalikot, ang maiyak pero hindi mo mailabas ang luha mo? Naranasan mo na ba? Ibang sakit. Alam mo, dumating tayo sa mga ganyang heartache, di ba? Yung parang something na hindi mo siya maisigaw, hindi mo yun. siya mailabas, hindi mo din ma-explain ano ba yung bagay na gusto mong sabihin, di ba? Oo. Kasi parang sobrang sikip ng dibdib mo eh. Marami kang gustong sabihin pero Correct. hindi mo masabi kung ano yun. Di ba? Di ba? Kasi nga sa sobrang sakit na dinulot nung naranasan mong heartbreak, lalo-lalo to si Lisa, maunawaan natin siya eh. Pero ang tatag ni Lisa, di ba? Nagpakatatag siya. Pero, mabuti na lang din, nandiyan ang nanay-tatay niya, pati yung mga kaibigan niya na handang sumuporta at umalalay muna sa kanya for the meantime. At naiintindihan nila kung ano man yung nararamdaman ni Lisa dahil valid naman lahat yon. Tapos isa pa, yung pinakamatindi doon yung naaktuhan niya, si Mark. At yung kabit nito na, iskabeche nito na si Trina, di ba? Oo. Ang hirap ng ganun.
I mean, ako for me masakit yun. Kasi to the point na binigay mo lahat na nagiging, ang tawag dito sa isang relasyon, normal kasi na yung babae, taga-asikaso, taga-alaga. Never nagreklamo ang mga babae kasi parang feeling nila, yun na yung responsibilidad nila as a wife, diba? Parang, parang okay na, ako na dito, ako na bahala, basta ikaw work ka, diba? Kasi nga, ang lalaki, hindi man sa sinasabi natin lahat ng kalalakihan ganito pero connotation na kasi na parang ang mga lalaki, they are the provider of the family, provider sila, kailangan sila yung pinaka haligi ng tahanan, 'di ba? Ganyan. Tapos yung babae nag-aasikaso, nag-aalaga at para sa mga anak ay naalagaan. Siguro na to the point na napagod na din to si Liza, na parang ako naman lahat Kailan ka ba? Kailan ka ba kumilos? Kailan ka ba? Halos iniintindi nga kita 'di ba? Yun yung pinakamasakit na akala mo sa tiwalang ibinigay mo sa kanya sa trabaho niya. Yung pala, lolokohin ka niya. Alam mo, isa lang nakikita ko dito sa relasyon ni Liza at ni Mark May isang hindi na kontento. Di ba? Which is si Mark. Di ba? Kasi kung talagang mahal niya si Liza, ano to naman ang mangyari? Nagsumpaan sila sa harap ng altar nung kinasal sila na ano to naman ang mangyari? Sa hirap at ginhawa magsasama tayo. Sa hirap at ginhawa, kailangan natin balikan yung pinagsumpaan nating ang mga salita sa harap ng dambana ng Diyos na tayo magmamahalan hanggang sa ating kamatayan. Pero subalit at puwat, itong si Mark ay hindi niya napanindigan yung kanyang pinangako sa kanyang mahal na si Liza. Actually, mahal niya naman talaga. Di ba? Hindi naman maitatanggi yun. Mahal niya naman talaga. Nga lang, hindi kasi siya naging kontento. May mga bagay siyang hinahanap na wala doon sa asawa niya at hinanap niya naman sa iba. Bakit ganon ka, Mark? Kaya tuloy lahat ng mga lalaki nadadamay ng dahil sa iyo. Di ba? Bakit ganon? Kung nanahimik ka na lang. Di ba? Winasiwas mo na lang yung anas mo. Di wala ka pa kasalanan. Alam mo ito mga ka-vibes sa mga nakikinig ngayon. Parang sinasabi na nila, Kiko Kalikot, Kim Churva, ang hirap naman na magtiwala. Alam mo, hindi masamang magtiwala. Mahirap din. Mahirap talaga magtiwala. Mahirap. Pero hindi mo kasalanan na ibinigay mo yung tiwala mo. At hindi mo rin kasalanan na nawala ng tiwala mo at hindi mo rin kasalanan na mahirap ka na magbigay ng tiwala dahil ang tawag doon ay trauma. Kapag may trauma ka at hindi ka gumagaling, talagang kahit anong pilit mo, hindi mo talaga maibibigay yan at hindi nila maibibigay sa'yo yung tiwala. Di ba? Correct. I-reciprocal lang naman yan na hindi mo kayang i-reciprocate din yung bagay na nawala na sa'yo. Matagal mo nang nawala, hotdog. Matagal nang nawala sa'yo. Di ba? Ko, usually lahat ng mga ka-vibes natin, ngayon nakikinig, mapa-driver man niya, security guard, mga nasa taong bahay. Alam mo, sinabi nila siguro sa sarili nila na yung mga same situation, ba't ako? Paano ako? Kasi paulit-ulit kaming nagkakasakitan o yung mga nasa relasyon pa ngayon na feeling nila toxic na. Diba? Bakit ako? Paulit-ulit ko siyang pinatawad. Paano na yan? Baka mamaya anytime lokohin niya ako ulit. Napaisip na, diba? Yun lang. May mga pag-aaway na biglang i-bring up ulit yung yung nangyari noon Naranasan mo na ba yun? Yung parang, di ba, nangyari na tapos na. Tapos i-bring up pa ulit ng... Siyempre, kapag wala ng argumento, ibabalik yung dati, di talo ka na. Di ba? Gano'n lang naman ang argumento ng isang magkarelasyon Kapag wala nang maibato sa'yo at hindi na makasagot sa mga argumentong sinasabi mo sa kasalukuyan, ipipilit na ibalik yung mga nakaraan. Kahit na matagal lang na pag-usapan at naisarado na yung chapter na yon, ibabalik nila para syempre panalo sila. Hindi ka, ikaw nga niloko mo ko dati. Ikaw nga ginawa mo sa akin to. Kung ba't ako naging ganito? Buiset, di ba? So do you think, is it worth fighting for? Hindi na. Hindi na. Kapag ganyan na, paulit-ulit na yung routine nyo, kapag paulit-ulit na yung mga nangyayari sa buhay nyo, kinakailangan mo nang magising at tagalin mo ng helmet mo sa ulo mo. Tama. At tignan mo na yung brighter side. At hindi naman dahil ayaw mo na, hahanap ka ng panibagong makakarelasyon. Hindi yung ganon. Hindi ka maghahanap ng panibagong bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Maghahanap ka ng peace of mind. Correct. Yun ang hahanapin mo at hindi panibagong sakit ng ulo. Di ba? Kaya ka nga umalis sa isang relasyon na toxic Tapos maghahanap ka na naman ng isang panibagong susubukan mo kung toxic ba o hindi. Hindi yung ganon. Pahingahin mo muna ang sarili mo, pahingahin mo muna ang puso mo, pagbigyan mo muna, mahalin mo muna ang sarili mo bago ka ulit sumubok sa isang relasyon na alam mo yon, maaaring maging matagumpay o maaari din namang maging malumbay, di ba? I agree sa lahat ng mga sinabi ni DJ Kiko Kalikot. If you think na hindi na healthy ang relationship nyo, kahit sabihin natin, sus, kaya naman to kasi magbabago pa to. Sa isip mo, yes, kaya yan. Pero hanggang kailan ka magpapakamartira? Oo, di ba? Tsaka ang pagmamahal kasi dapat yan, It's a two-way. At peace ka.
Yes. Dapat lagi kang may peace of mind. Correct. Meron kang komportable ka. Oo. Alam mo yun, yung lagi kang inspired. Andun tayo sa lahat ng relasyon, hindi naman laging happy-happy. May mga problema yan. Pero hindi yung sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Diba kung sumido ka, yung noo mo lagi nakakunot. Yan. Lagi kayo nagsigisigawan. At lagi kayo nagsusumbatan ng mga Yan. bagay na kahit na pagtapos ng napag-usapan, nakalipas na, matagal na, pero nababalik nyo pa rin dahil sa argumento ninyo. Correct. At walang gustong matalo, walang gustong manalo, walang gustong matalo, lahat gusto panalo. Hindi yan healthy na relasyon, di ba? Correct. Kapag ganyan ang relasyon nyo, araw-araw na sa ginawa ng Diyos, mag-isip-isip ka na ka-vibes, di ba? Totoo. Mag-isip-isip ka na. Correct. Dahil hindi yan para sa'yo. Dahil ang relasyon na yan ay sinubok lang sa'yo kung hanggang saan ang pasensya mo. Pero kung yung pasensya mo nasagad na, yung pagmamahal mo naputol na, aba, itigil mo na yan. Bigyan mo muna ng pagmamahal at importansya ang sarili mo bago ka magbigay ng importansya at pagmamahal sa ibang tao. Ganon. Correct. Ito ayon to sa pag-aaral yung emotional betrayal na tinatawag natin, Yan. yung kanina pa natin, paulit-ulit Oo. natin sinasabi, yung pagbibigay ng tiwala, isa yan sa pinakamasakit na trauma. Yun lang. Diba? Diba? Uri ng Correct. trauma. Tama Oho. yung sinabi ni Kiko Kalikot. Dito kasi sa Pilipinas, maraming kababaihan din. Diba usually si Liza umuwi sa probinsya sa kanila. Nung nasaktan siya, bumabalik talaga sa probinsya ang mga kababaihan para magsimula ulit pagkatapos ng masakit na karanasan. Yan. At Oo. legal na krimen pala sa bansa ang psychological abuse. Totoo. Sa ilalim yan ng Republic Act Wow. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. At syempre mga ka-vibes, huwag na nating antayin na umabot pa tayo sa ganitong punto na magdedemandahan pa tayo Ayan. at pupunta pa tayo sa mga korte para lamang parusahan o gumante sa mga partner na umabuso sa atin. Simulan sa bulpa lang dapat pag nakita na kagad natin sila ng red flag, mag-isip-isip ka na, di ba? Hindi na kinakailangan pa, hindi, mananalo ko, antimano kapag sinampa ko ng kaso to, huwag na tayo dumating sa ganung point, di ba? Ikaw pa lang magdesisyon ka na sa sarili mo, tama na to, putulin na natin to dahil hindi na maganda. Hindi na magiging magandang epekto nito sa mental health ko at sa physical health ko. Kasi Tama. magmamanifest lahat ng stress at problemang nakukuha mo sa toxic na relasyon, magmamanifest yan sa pagmumukha mo, di ba? Ganon. Save your relationship na good memories, diba? Di ba? Yung good memories na lang Yan. alalahanin mo ngayon, yung mga nangyaring hindi maganda, kalimutan mo na yun. Palipasin mo na yan dahil ang buhay natin napakaiksi. Hindi mo alam, baka mamaya hindi ka nagigising. Magiging kwento ka na lang, di ba? Ganun. Maging happy ka na lang at maging happy ka na lang para sa kanya. At kung talagang mahal mo siya, iwan mo ng maayos, mag-usap kayo ng maayos. Di ba? Ibigay mo na sa kanya yan. At ibigay mo na rin para sa sarili mo. At ang isang relasyon na toxic na at hindi na talaga mawo-workout ay huwag na nating ipilit dahil wala tayong mapapala pare-parehas. Correct. Ganon. Amen? Amen! Ayan, makinig ka kay Kiko Kalikot sa payo ni Kiko Di ba? at ni Kim. Oo, sa payo ng tito mo, Tito Kiko, at ni Oo. ante mo Kim. Oo. At sa lahat ng ating mga kabibes na dumadaan sa ganitong mga klase ng relasyon o problema, huwag niyong isipin na ito na ang katapusan ng inyong buhay, ito na ang katapusan ng Correct. inyong pag-asa. Hanggat may lumiliwanag na araw sa labas ng bintana nyo, merong pag-asa. At ang nawalang isang tao o bagay sa'yo, babalik yan. Babalik yan at bibigay sa'yo ni Lord ng better, di ba? Babalik or mapapalitan. Di ba? Pwedeng ganyan. Kung hindi man better, ay best. Yun. Di ba? Kung Totoo. hindi better, ay best. At So are you waiting for the best? di ba? Huwag nating antayin, huwag nating madaliin ang mga bagay-bagay dahil ang mga bagay na mangyayari sa atin, si Lord na nakakaalam. At ang mga bagay na mangyayari sa atin ay may tamang panahon. Correct. Sabi nga ng Aldab, di ba? May tamang Tamang panahon. panahon. Ang mga Ayan. bagay na minamadali, madali ding mawawala sa iyo. Correct. Pero kapag hinintay mo sa tamang panahon, ang tamang relasyon at tamang hotdog ay para sa iyo. Di ba? Ganun yan. Yarn. Tama. Naku, i-shoutout muna natin yung mga nanonood ngayon. I-shoutout kay Angelo. Tiwala na hindi mo need ibigay sa mga manloloko. Oo, ay naku. Ayan, naku, paano mahaba Yan yung na yan. pinag-aanuhan nito ba? Pinangugutan kay Bern, ayan. Eto, shoutout daw kay Big Dad Marvin at Emma na nasaktan at handang umibig muli. Ay! May pagganon! Grabe naman yun. Ay, may nabasa pa ako eh. Nako, ito. Buti ako hindi masasaktan at nananakit kayo muna. Oh, shush! Ayan, shoutout din natin kay William Mortel na 3 accounts. Ayan, open na open. Kay Gloria Gerard Misiano. Ayan, at pati na rin kay Gloria. Ay, tama ba? Gloria King Gerard? Or Oo. ano? Basta Pangalan- Alteza Herrera Sino Cruz. Yan. At syempre si Louie Basco. At si Nanay Cecil Aliling. Bawal yan, Nanay eh. Hindi ko mababati yan, B. Oh. Si Matthew, si Matmat, at ganoon din si Lizelle Aliling at si Tito Boy. Tito Boy, Tatay Boy, Aliling.
Magandang hapon sa inyo. Ay, magandang umaga. Ayan, shoutout din natin yung mag-bestie. Ayan, si Renny Jane, si RJ, at saka si Marshan. Ayan, Yan. Dustin. Si Marshan. Oo. Iba yung... Marshan! Iba yung... Ay, iba ba yun? Iba ba? Justin pala, Justin. Justin. Oo, Justin Marshan. O siya! Huwag kayong Ayan. maalis ha. Dahil susunod pa rin ang mga good vibe music. Ramba muna tayo. Para sa... Uy, Daniel Yap, hello. Ikakasaya ninyo. Ayan, sige na. Dahil hanggang alas 12 nyo pa rin makakarinigan ang Tukay sa Umaga. Ang tugay na papasaya. DJ Kim Churva. At syempre, DJ Kiko Kaliko. Na lagi nagpapaalalang. Tapat mo, linis mo. Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, The Vibes! Ang oras, Renny Jane Bonagua, 10:15 na. Hala, favorite! Ang totoong drama ng buhay, ang isasalaysay. Ang drama mo.